Hello Team Authentic all over the world! In this episode, eto na yon. Kikilalanin na natin kahit papaano yung history, culture, and of course, yung ganda ng nature ng Jeju Island, South Korea. Kaya samahan niyo po kami. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe, i-like at i-follow niyo po kami sa aming mga social media accounts. Kung magbubuk po kay Bayaklok, ito po yung ating promo code. Kung KKD naman, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Mabuhay Pilipinas! Annyeonghaseyo! We're still here in Jeju Island, South Korea. Ayoko sabihin yung Jeju Island lang. Gusto ko may South Korea para ma-feel namin. Charot. In this episode, eto na yun. Mamamasyal na tayo. Magdi-day tour tayo. Diba? Magni-nature na tayo. And hindi nga pala rito gumagana pala yung Google Map. So, ang ginagamit na namin ngayon ay Naver Map and Kakao Map. But for today's adventure, guys, naka-Naver Map tayo. Yes, actually kahapon pa, ang ginagawa namin, pinagko-compare namin kung consistent ba yung tinuturo ng map, yung kung ano ba yung bus na sasakyan halimbawa, although hindi pa tayo nagbabas ulit. So, ayan, ngayon, ang ginawa namin, lakad lang, kasi 20 minutes walk lang, kayang-kaya namin mga 20 minutes walk. Meron kasi kayong pagpipilian, if ever, na dalawang pick-up location. Yung napili natin, syempre, mas malapit sa atin. So, punta na muna tayo doon bago namin sa inyo i-discuss kung ano yung mga pupuntahan natin. Parang nakikita na namin yung dagat. Grabe, ang tahimik. It's 7:30. Ang pick-up natin ay 8:45 pa. Syempre, mas maganda ng maaga tayo. Diba? Ay, ayan na yung dagat. Dagat na ba yan? Diba? So, tara. Ito na yung seaside. Akyat muna tayo. Kasi tapat lang naman ng seaside yung pinaka pick-up point natin. Gusto lang muna namin makita yung dagat. Kasi hindi pa nga pala kami nakakapunta dito. Ay, walang traffic light. So, tara. Ayan. Silip lang tayo saglit. Na-excite daw ako. May harang talaga yung dagat nila. Ayan. Ito na yung dagat nila. Diba? And then, dito yung pinaka meet up natin. Dito siya, saan yung siya? Dito sa Ocean Suites Jeju Hotel. Ang laking hotel nito, oh. Ayan na may mga nakaparada na ritong bus. Guys, napaaga pala tayo. Akala ko yan na yun, hindi pala. So tara, at least diba, mas maganda yung maaga. Makakapag-relax pa tayo. So hindi daw ito yung bus natin. So ibig sabihin, ang dami talaga ng nagdi-day tour. Ang ganda pala nitong hotel na to. Sabi, laki niya, yayamanin. Guys, ganito siya kalaki. Oh. Ang taas niya din. And then dahil nga sa malapit na tayo sa airport, from time to time, makakakita talaga tayo ng airplane. Yan o. So while waiting, ang pinili nga nating tour ay yung Eastern Jeju Tour. So doon tayo sa may eastern part kasi parang dalawa yata yung tour dito. Merong south at saka west magkasama and then eastern. So mas pinili natin yung eastern kasi chine-check namin ano ba yung mga gusto namin puntahan. And then, ito yung mga pupuntahan natin. Jeju Folklore and Natural History Museum, Songyup Folk Village, Songshan Sunrise Peak, Hainyo Show, Bejerim Forest, and Hamdeok Beach. Ayan. So this time, i-discover na natin yung ganda ng Jeju Island na mismo. Hindi yung sa city. Kasi yung sa city kahit papano, nabigyan na namin kayo ng glimpse. So ang totoo kasi yun na nga, ang pinupuntahan talaga dito kahit papaano, yung nature din talaga. Which is yun, yung mawi-witness natin. Hintayin lang natin yung bus natin. It's 8:30 and eto na siya, dumating na. Ang pangalan pala nung tour agent natin ay Tour Puzzle. So tara, let's go. Tayo palang tao. O diba? We are super early. Kahit saan daw tayo pwede. Dito lang tayo, tara.
Guys, dito nga pala sa Jeju, walang seat number. Unlike dun sa nag-Mount Fuji tour tayo. So, you can choose which seat do you want. Sabi ng tour guide. Tara, English eh. O, di ba? Kinabahan ako. Baka magbakit. Oh, so ayan, babaguhin natin yung Filipino time. Dapat tayo yung pinakamaaga or isa sa pinakamaaga. And then ayan, ito yung perks natin. Makakapili tayo ng magandang seats kahit papano. Hindi ko lang alam kung mapupuno ito. Balitaan namin kayo mamaya. We're so excited! Restaurant Street, Yes, right? sakto. At 8:45 umalis na tayo. And And where's walo lang kami. Kaya naghiwalay na kami ni We have a Enzo. drop point at two ng upuan. locations. Is the first is the St. Ocean Suite. Ayan, so and last is nagsasalita the na Shilla Duty Free Shop. yung People ating who wanna tour go to guide. Tongmung On to our first stop. Nandito na tayo sa museum. Ayan, kinig-kinig lang tayo. Para may maikwento kami sa inyo. Wag na natin i-video mismo yung tour guide. Kasi medyo strict talaga dito sa South Korea. Baka hindi pwede. We have the monument to Dolharuban stone grandfather is only 48 ladies in this island walk out too much. But So guys, tapos na tayo, nakapag-ikot na tayo. So ang ganda naman ng sistema. In fairness ha, mas relax tong tour na to. Hindi tayo nagmamadali. Tapos plus pa yung boses ng tour guide, nakaka-relax siya. So binigyan tayo ng 20 minutes para mag-ikot. Tapos yung 20 minutes, nag-ano lang tayo, nakinig lang tayo sa kanya. So yun nga, so simulan natin. Siyempre by this time, alam naman na natin lahat na yung Jeju Island, ipinanganak siya dahil sa pagsabog ng mga bulkan. Imagine guys, 300 plus yung bulkan dito sa Jeju Island. Ang dami. And then, ang pinaka-importante sa lahat, nasagot na yung tanong namin ni Enzo kung bakit wala masyadong tao. Diyos ko, yung Jeju Island pala is 3 times bigger than Seoul. And then, ang population nila, 700,000 lang. So, yun siya. Tapos, halos lahat nakatira sila sa coastal area. So, halos hindi na nga daw talaga nagkakaroon ng interaction. Parang ganun. Wala nang social. Anyways, yun, ang ganda lang din itong tour na to. Una, mas makikilala mo kahit papaano yung Jeju. Yun, meron tayong makikita iba't ibang uri ng, ano tawag nito, ng volcanic rocks. Tapos pati yung mga ano nila, no, dingding, Ganun. bubong, tapos yung wall, lahat yon gawa, lahat yon sa volcanic rocks. And then, ano pa bang history na pwede namin sa inyong i-share? Ayun, ang pinaka-interesting nga pala before, during the Korean War daw, grabe ang nag-iigib babae. Babae. Babae Kasi nag-iigib. pala ganito guys, yung mga lalaki kasi guys, di ba pinadala sa Korean War, yung mga babae ngayon nag-iigib sila para sa family nila. Imagine, from taas ng bundok bababa sila para mag-iigib. Tapos that time, after ng Korean War, kumunti na lang yung population ng lalaki. Yung mga babae, ang ginagawa nila, pag nagkaroon sila asawa, pinagdadasal nila magkaroon sila ng anak na lalaki para makabawi yung population ng mga lalaki. Oo, so ganun. So makikita nyo doon, meron doon dalawang babae nagpipray. Kasi talagang pinagpipray na sana maging lalaki yung magiging anak nila. So ganun ka-importante yung lalaking population at that time. Tapos dati nga kasi, ang konti rin nung population, yung younger population before. So buti naman daw ngayon kahit papaano hindi na. So yun din yung maganda rito kapag ka-guided tour, di ba? So yun nga, kapag ka-enthusiast kayo sa history, ganyan, makikilala nyo talaga yung isang lugar. Kasi dun sa tour guide nyo pa lang, kapag ka nakinig kayo, marami kayong matututunan. So, Tapos nakwento din di ba ng tour guide natin, dati pala guys, yung mainland South Korea, pati yung Jeju Island, may conflict sila about sa sa belief. Kaya nagkwento ng tour guide natin, yung mother niya kasi taga mainland, tapos yung papa niya taga dito sa South Korea, ayaw ng grandmother niya sa mama niya. Kasi daw, iba daw yung paniniwala ng mga taga mainland. oo, ganun siya. So parang nahiwalay kasi yung Jeju. No? Nandito tayo sa Seonggyup Folk Village. Dito yata yung mga traditional house makikita natin. Ayan. Sunod lang tayo sa ating tour guide. this is a typical
north part of the, the Tolarabang. That is most common. So, tara na guys, papasok na tayo. O nga pala, kasi yung biyahe natin from the museum going here, 45 minutes. So, kailangan nating fasten ang seatbelt natin. And then, meron naman silang binigay na free water and then biscuits. Sunod lang tayo kay ate para marami tayong matutunan at marami kong ma-share sa inyo. So guys, nga pala ha, meron ditong mga wala nang nakatira na bahay. Pero, meron pa din. Kumbaga, kung 100 yung bahay na nandito, 50 doon, may nakatira pa daw. Ayan. Ang ganda, no? Ang ganda niyang tignan. Ito yung lutuan nila, guys. So, ayan. And then, ito, yung pinaka-living room. Ito naman yung room nila, guys. Ayan. Maliit lang din. Grabe, guys, no? Ang ganda ng details ng bahay nila, no? Pati yung mga pinaka-walls. Tsaka syempre, yung pinaka-ceiling at tsaka yung pinaka-bubong. Ayan. So, kaya nga daw pala, wala na masyadong nakatira dito. Kasi nga, yung iba, lumipat na dahil gusto talaga sa may pinaka-city. Pero now, nung nalaman na magpapatayo dito ng pangalawang airport, ngayon daw gusto na magbalikan. Kasi nga daw, yung presyo pala ng land guys, nag times 2, times 3 na. oo. So kaya ngayon daw, unti-unti daw, parang may mga bumabalik na daw na nakatira dito. Or 3 is more than the day. And without anything like this, welcome to my home. Someone is inside the house. So, Ayan, katulad dito guys, so, meron talagang nakatira. Ayan. Yung mga tsinelas nila nasa labas. Ganda, no? Parang sa mga nakikita ko naman, ganito rin yung parang mga bahay sa Batanes, no? Parang ganito. And then, kaya tayo pumasok kasi nakababa itong parang kawayan. Kapag ka nakababa itong kawayan, ibig sabihin, welcome tayong pumasok. Pwede tayong pumasok. Ganon siya. Sobrang interesting yan. Kung paano sila nabuhay before. At saka alam mo yung yung dati pa lang, napaka ng mga tao, matatalino talaga. Naisip nila kung paano gagawin yung bahay, yung design, kung saan ilulugar yung kwarto. Ay nako. Pero ito yung nakapukaw ng aming atensyon. Kasi nakita kami ng picture na, nino yan? Ni Jang Gyum. Yung, ano Sa pangalan ano? nun? Anong palabas yun? Jewel in the Palace. Nirevive nga pala yun ni Marian Rivera. So akala namin dito sinot kasi nandito yung pictures. Pero hindi daw. Baka yung pinaka lang, model ng house. Ganito siguro. Pero pakita na rin namin sa inyo. Lakad tayo dito. Oh. Ayan Makikita nyo dito. Ito din ang mga traditional houses din to. Ay. Para talaga siyang Batanes din. Pero ang cute, tingnan nyo guys, naka-aircon na sila. Oo. Di ba? Naka-aircon na guys. So. Hello. Ito guys. Ito yung picture. Kaya akala namin, dito sinot. Pero hindi daw. So siguro, ginamit lang yung picture kasi meron ditong rental nung kanilang traditional clothes or dress. Ayan. And then, ayun, makikita nyo, meron doong windmill. Ayan, diba? Guys, katulad nito, ito yung pinaka-gate niya. Hindi tayo pwedeng pumasok kasi ibig sabihin, the whole day, wala yung may-ari nung bahay. Kaganda, So sa Ensong, maraming kwento sa inyo ngayon. Ako yung naging chismoso kanina guys. So nga yun, yung pagpasok natin, yung grinder, para saan yun? Oh guys, meron kasi itong gilingan ng bigas. Ang ginagawa nila doon, di ba guys, merong malaking bato. Since hindi siya kaya ng tao, ang ginagamit nila, gumagamit sila ng kabayo. 1 or 2 kabayo. Pero yung kabayo nga dito guys sa Jeju, maliit lang,
pero strong daw. Ang ginagawa ng kabayo, ikot lang siya ng ikot hanggang magiling na nila yung bigas. Oo, strong and chubby daw. Basically, yung sasabi niyang word. And then, yun nga, yung sa traditional houses, napakita naman namin sa inyo kanina. Pero yung super interesting doon, yung yung sa may toilet. Oo, yung sa Ano sa toilet? Eto kasi pagkakaintindi lang namin. Tapos nagtanungan pa kami na Oo. Enzo, tama ba yung intindi namin? natin. Anong ginagawa doon sa may... Dun sa, yun nga, sa dumi, nagiging fertilizer. Ang ginagawa pa nun, may mga ibang tao kumukuha nung dumi, ginagawang fertilizer, dinadala sa mga farm. Tapos diba, yung nakita nyo din sa pinaka-toilet, andun na kaagad yung yung bahay ng mga baboy. Baka I can't imagine ano nangyayari nung unang panahon. Oo. At lahat yun nagiging fertilizer. Diba? So, ayun, paminsan-minsan, hindi naman kami history enthusiast. Pero, yun nga, yung mga ganito, kapag pakiramdam namin, super interesting, nag-a-avail tayo ng tour. Ito, katulad nito, nakababa. Ibig sabihin, welcome tayo, pwede tayong pumasok. Diba? Pero syempre, huwag na tayong pumasok. Okay. So, tara. Balik na tayo. Kasi hinihintay na tayo sa labas ng bus. So, huwag tayong magpapalit. And then, nga pala, parang di ba sagot to ng government ba? Oo. Pero, dapat, ang number one rule, hindi nila babaguhin yung design. Kasi dati daw talagang mas mabababa yung traditional houses. Pero syempre, dahil din sa panahon, nagbabaha daw dito. Dati nga daw hindi dito sementado. Kaya nga daw kasi, nagkaroon daw ng flooding. So, ayan. And then, ang pwede lang daw nilang baguhin, yung CR, yung toilet, pwede na daw nilang baguhin. Modern na. Maging modern. Basta yung pinakalabas, wag daw babaguhin. Ayan. So, diba? Ang dami nating nalalaman. So, ngayon punta na tayo sa bus. Huwag tayong magpahintay. Kasi, ang alam ko, binigyan lang kami ng 10 minutes para maglakad-lakad at mag-photoshoot. And nandito na tayo sa ating next destination. Ang pangalan niya ay Seongsan Sunrise Peak. Ang ganda niya. So ito na yung kauna-unahan nating napuntahan na nature naman. Ayun, no? Ganda. Guys, nandito tayo sa parking lot. Ito. And then, ito yung aakyatin natin if ever. Ayan, ang taas. Ayan, taas niya. So mukhang hindi natin siya kakayanin. Pero actually, ang totoo, okay lang naman sa amin. You know why? Dito kami talaga interesado. Kasi dito, sa 4, 5, 6, mamayang 2 p.m., makaka-witness tayo ng mga lady divers. Gusto rin namin yung makita, parang may show kasi atang gagawin, 10 to 15 minutes lang yon. And then, hindi natin siya pwedeng ma-miss kasi as in isang beses lang siya, yung 2 p.m. lang siya. Grabe, no? Ganun kalakas dati yung mga babae. Sila talaga yung nagda-dive, no? At saka tumatagal talaga daw sila sa pagda-dive ng 4 hours? 4 hours. Yung ano lang sila, ahon ng ahon, sabi nga mga 200 times daw yung pag-ahon-ahon para lang makakuha lang ng oxygen. Grabe, no? Anyway, sige, tara, hanap na lang muna tayo ng makakainan. So, depende ko anong trip natin. Ang gusto sana namin, yung mabilis lang, kasi sayang yung oras. Para just in case, kunyari, 15 minutes lang tayong kumain, may 45 minutes tayong mag-explore. Pwede naman ulit tayong kumain mamaya. So, siguro ngayon, mag-Starbucks na lang muna tayo. Sige. O mag-Starbucks na lang muna tayo, guys, ha? Para lang ma-maximize natin yung oras. Kasi kapag sa ibang restaurants pa tayo, lulutuin pa kasi siya. So, tara, pika-pika lang muna tayo. Para lang ma-explore lang natin. Hindi man tayo makakit sa pinakaitaas, 'di ba? Makapunta man lang tayo kahit sana sa may pinaka mga 1/4 pan lang. Starbucks na lang tayo. Para kahit papaano makaakyat pa tayo mamaya. Ayan. Let's go. Guys, ito na yung in-order natin.
Sa akin, Java chips. Kay Enzo, parang Jeju no? Parang Jeju something frappuccino. Tapos, yung tinapay namin, ito yung sa akin. Ito yung bacon and cheese. Or ham and cheese pala, sorry naman. And then, kay Enzo naman, omelette sandwich ba tawag dito? Tapos, meron kami ditong cookies. Ang laki, oh. Alam nyo ba guys kung magkano lahat to? Magkano lahat to? Yes? 28,200. 28,200 won. And in pesos ay 1,238 pesos. Ganun talaga siya. Ayan. Ito na lang din pinili natin. Kasi nga para mabilis. Para pagkatapos natin dito, ma-maximize pa natin yung time. And then, syempre, alam niyo naman ang Starbucks, ang ganda rin pumili ng lugar. Ang ganda ng view. Pakita lang namin sa inyo kaunti. Ito yung view natin from Starbucks. Ayan. Ayan mismo. Diba? Yung mountain mismo makikita natin. Ayan. It's 12:45. Diyos ko, ano magagawa natin sa 15 minutes left? Grabe. Kung summer kayo rito pupunta, OMG, nakakahimatay yung init dito. Kasi ngayon nga, medyo uminit na. Ang buti na lang humahangin. Ngayon naman, ang pinapanalangin namin, sana humangin ng humangin para malamig. Pero kapag wala namang araw, ang inihiling naman namin, Sana umaraw. sana umaraw, sana wag humangin. Ang gulo, no? So tara, tingnan pa natin. Ay, tinahanap na pala tayo, parang kinakawayan na tayo. Tayo ba yung kinakawayan? Tayo. Naku, Diyos ko bakit ganun? Maaga pa. Oo, maaga pa nandito na sila. Diyos ko, wala pala talaga tayo magagawa. We are 15 minutes earlier than 1 p.m. Tapos nandito na silang lahat. Kaloka, akala pa naman namin kami pa yung pinakamaaga. Naku, wala na, nabawi yung Filipino time. Ay, hindi kami late. Charot. Ayun no guys, ang ganda oh. Diyos ko. Makakit ba natin to? Sayang. Tara na. Bibili yata ng ticket. Pinakita na sa amin yung mapa. So, ito na. Ito pa lang, 1 to 2. Hindi naman free time. Parang kami daw yung magdi-decide kung gusto namin akyatin. Pag inakyat daw namin siya, 500 steps. Ha? 550. 550. Tapos, yun doon sa may divers na show, 100 steps pababa. So, kung aakyatin namin siya, parang 650 steps yung aakyat babain natin. So, lahat, 1,300 steps. Ganun siya. Tapos siya rin nagsabi, ako na nagsasabi sa inyo, kung gusto niyo mapanood yung diver show, hindi kayo aabot. Gagawin na lang natin, kung ano lang yung kaya natin ng 30 minutes, yun lang yung iikutin natin. Para another 30 minutes, bababa naman tayo, papunta doon sa may divers show or ladies divers show. Ito guys, oh, meron pa ritong paano, pakabayo. Actually, dito pala nakakahingal na siya. Tara. So, siguro, ikutin na lang natin itong parang nasa pinaka ibaba. Hindi na talaga natin makakit dun sa may pinakatuktok. Ito lang. Actually, ito parang sobrang nakakahingal na. Ayan o. So, paikot lang yung gagawin natin. Pero promise, ang ganda niya. Ayan o. Di ba yung shot na yan? Ang ganda o. Si Enzo, kunwari hindi nihingal. Grabe, nakahingal siya kagad. Ito yung aming tour guide. Grabe. Hi. Ito maganda. Dito pala may view na ay, ang ganda pa. Diyos ko. Tumalikod lang ako. Ang ganda pala ng view dito. Oh. Grabe, ang ganda. Oh, guys, dito pa lang. Oh. Dito pa lang, hindi view deck. Pahingahan na. Para sa Grabe. mga katulad nating hingalin. Ikot namin kayo kaunti. Tara, ikot tayo. Ganda ng view. Oh. Ganda ng view. Oh, umamin kayo. Ganda. Ay, ganda. Ay, grabe.
Ang ganda niya. Hindi pa rito magsisimula guys. Yung 550 ha. Hindi pa dito. Pero ito palang paakyat na. Grabe ang lamig. Ang sarap. Actually nakadoble kami ni Enzo. Just to make sure. Grabe guys, no? Abang umaakyat kami, paganda ng paganda yung view natin. At habang umaakyat kami, pahingal ng pahingal. Diyos ko! Ano ba yan? Dahan-dahan lang tayo. Oo, dahan-dahan tayo. Tsaka napag-decide naman na namin hindi umakyat. So enjoy na lang natin. Oh, eto na yun guys. Ito na yung sinasabi namin sa inyo, aakyat ng 550 steps. Actually, mga foreigners na kasama namin, mas gusto nilang umakyat kaysa manood ng Lady Divers. Pero kami, iba ngayon ang trip namin. Ayaw pala muna namin umakyat, pero ang ganda niya sana, no? Ano, akyat ba tayo? Talaga nag-isip daw kami dito. Actually, mukhang very promising sana yung itaas. Pero ibang priority natin today. Kasi gusto talaga namin makita yung Lady Divers. Kung akyat tayo, diretso tayo dyan. Pero ang gagawin natin, mag-U-turn tayo dito. Ito na yung papunta sa Lady Divers show. Diyos ko. Ito pa lang ang ano na. Ang baba na nung bababain natin. Ang baba ng bababain. Oh my gosh, ang ganda naman dyan. 100 steps pa tayo pababa. Eto na yun. Mukhang makakapagbilang na tayo dito sa Jeju Island. Eto na talaga yun. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. And 1, 2, 3. Ang ganda! Ganda. Oh, diba? Ito ang view. Ayan. So ngayon, nakikita na natin yung ganda ng nature ng Jeju Island. Oh my gosh, ang ganda. Grabe! Ang lamig. Pero actually, more than sa lamig, mas natatakot akong liparin yung sombrero ko na naman. Kasi saan kami maghabol? Dapat talaga next time may garter ako din. Grabe, ang ganda niya. So ayan, ito yung mga moment na sasabi mo, yes, worth it. Worth it talaga siya. Hindi nga tayo nakaakyat sa pinakatuktok. Actually, vulkan din siya. May makikita sana tayo doon kahit papaano. Diyos ko, natigil tuloy yung pagkasalita ko kasi nakita ko na kaagad yung bababayan natin. So doon sana sa tuktok, may makikita rin tayong crater. Pero ayun na nga, mas pinili natin to. Papakita namin sa inyo guys ha, kung gaano pa kalalim yung bababain natin. From here, ayan, nandito tayo ha. Ito pa yung bababain natin. Nakakaloka. Ito. Diyos ko, kaya sure na hindi talaga tayo aabot kung ipinilit natin. Ayan o. Ganyan pa siyang kababa. Grabe. Pero grabe no, ganda. Diba ang ganda niya? So ngayon nagsawa uli kayo sa salitang ang ganda. So from here, pwede tayong hindi muna bumaba. Punta muna tayo dun sa isang view deck para dun sa island. Pero actually, kahit hindi na. Kasi, ito din yun eh. Dito pa lang, wala pa ritong tao. Kasi kung pupunta tayo dun sa kabilang view deck, wala din naman. Mas marami pa dun tao. Tapos yun din naman yung makikita yung background. Ito yung view deck guys. Ayan. Ayan, 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 ayan. So kung dyan tayo pupunta, eto din naman yung makikita nyo. Dito palang kitang-kita na yung island. Ayan yung island. Ayun. So yun din naman yung magiging background. Tapos, if ever, babalik tayo para naman makababa nga dito. Ayan pa yung bababain. Diyos ko, pag nakikita kayo bababain. Oo. Ganda talaga, promise. So tara na guys. Nakikita na namin dumadami na yung tao. So dapat mauna na tayong bumaba. Kasi parang nakakita kami ng isang bulto ng mga estudyante. Jump pack yun. Jump pack. Mapupuno ka agad.
So tara, let's. Baba na tayo. Tsaka para hindi rin tayo ma-pressure. Ito yung mawi-witness natin. Pero ngayon, at least, naka-ano na sila, suit. Suit ba tawag dyan? Naka-proper diving suit na sila. Pero dati daw nung unang panahon, as in hindi. Wala. So tara, baba na tayo. Yee! Ang baba nung bababain. Nakakatawa naman yung ang baba nung bababain. Ang naloloka ako, akala ko kasi laging carpet tong natatapakan namin kasi ang lambot eh. Siguro para hindi madulas, no? Ganda, oh. Ay, ang ganda. Oh. Tara. Kering-kering natin to. Mas madali pa yung pababa. Yung paakyat, yung medyo mahirap. Ay, ang ganda naman ng view dito. Ay, grabe. Diyos ko. Sorry naman. Puro ang ganda na nung naririnig nyo ulit. Ay, grabe. Everywhere you look, ang ganda nung makikita ninyo. Grabe, oh. Ito yung sanang aakyatin natin, oh. Tapos, ito yung dagat, di ba? And then, yung pa yung bababain natin. Ano, pa-drone shots na ba ako? Pa-drone na ba? Tara na! Uy, ganda dito, oh. My gosh. Konti na lang, nasa pinakaibaba na tayo. Ganda! Diba, kung ganitong kaganda yung view na makikita ninyo, titiisin nyo yung pagod. Lalo na ngayon malamig, hindi nakakahingal masyadong bumaba. So tara na, dali! Ang ganda! Aarte na ako. Hindi kami makababa ng maayos kasi hinto kami ng hinto. Ang dami kasing magagandang shots. Grabe. Ito pa lang, oh. Ganda rin dito, oh. Ayan, punta tayo sa pinaka-beach. Ayan, ganda, no? And this is it! Nasa ibaba na tayo. Ay, grabe, ang ganda nung stone. Tara guys, puntahan natin yung rock. Pero tignan nyo, lumulubog din, oh. Grabe yung buhangin, no? Ayan. Ito yung sinasabi namin sa inyo. Ang ganda! Ayan, oh. Ay, grabe. Ang ganda niya. At pwede siya upuan, ha. Nauupo yung mga tourists. So, ito na. Nasa pinaka-beach na tayo. Tapos, dito yata sila mag-show. Grabe, no? Show talagang tawag. Parang mga ritual yata yung gagawin nila. Ang ganda, oh. So guys, 18 minutes na lang ang ating hihintayin and nakakita na tayo ng magandang spot for later show, di ba? Yes. So, dito na lang tayo. Kasama na dun yung muni-muni. So, di ba, meron tayong relax time. Kung umakyat tayo, Diyos ko, malamang hindi pa tayo nakakababa ngayon. And hingal na tayo. Oo, hingal tayo, hindi na natin na-enjoy. So, dito na lang tayo. Tapos, ito pa yung view natin. Ito ang ating view while waiting. Oh. Diba? Ano, tignan nyo, oh. Puro mga foreigners talaga. Yung naghihintay. Ganda. Almost 10 minutes na
Actually, nakita ko pabalik na sila. So, ayan yung na-witness natin. Actually, ano ba yung kakaiba sa kanila? Una, syempre, tradition nila yan. Meron silang ritual na sinusunod. Nakita nyo, sumasayaw-sayaw sila. At nakaka-induct din naman yung music. Tapos yung steps, sobrang hirap. Charot, di ba? So, ayan. And then, kapag langoy na nila, pag dive nila, ayan, may nakakuha ulit. Oo. Grabe, yung isang babae, ang tatanda na nila, no? Grabe, ganun silang kalalakas. Pag lubog niya, unang lubog niya pa lang, meron kaagad siyang nahuling pusit. Hindi namin alam kung nakunan namin kasi talagang, medyo malayo-layo sila. Hindi namin alam kung na-zoom natin. So, ayun, tingnan pa natin to. Ito pa, oh. Pero patapos na. Kasi 10 minutes show lang talaga siya. Sabi, ang daming nanonood, oh. At kapag nakakahuli talaga sila, nag-cheer talaga lahat. Ang lakas ng current, ang lakas nung alon, and ang lamig pa. Kaya grabe, ang hirap nung ginagawa talaga nila. So tara, aakyat na naman tayo. Huwag na tayo sumabay sa kanila kasi ang dami natin aakyat pag nagkataon. Mape-pressure tayo umakyat kapag marami nasa likuran natin. Kaya mauna na tayo. Let's go! Makita-kita tayo sa taas. Tara na. Ayan. Ay, grabe, what an experience. Tapos, tinitinda rin nila dito. Ito, oh. Tinitinda nila dito. Tingnan natin. Ayan. Yung mga nahuli niya. Oh, ayan, oh. Tapos, ititinda niya rin dito. Ano yan? Octopus o pusit? Ayan siya. Oh. Actually, siya yung nakahuli ka agad. Ayan, oh. Ay, buhay na buhay pa, oh. Umakit na tayo, guys. At nakakalahati na tayo. Konti na lang. Ay, ang dami na rin umaakyat, oh. Tapos ito pa. Kaya nauna na kami. Kasi kung hindi, ito pa yung mga makakasabay natin. Grabe. Ang ganda ng view. Oh my gosh. Ano best, kaya pa? Konti na lang. Mga lang to, 15 steps na lang to. Ay. Napaka-rewarding naman ng view. Oh, ganda. Grabe. Ito na. Last. 1, 2, 3, 4. And nandito na tayo sa taas. Yung susunod naman, pababa na to. Papunta na sa parking lot. Kaya, mas madali na. Grabe, ang ganda. Kaya ako tumingin. Sulit ang hingal. Ito na yung magiging view natin. Pababa. Papunta sa parking lot. Diba? So ito yung ganito. Ang sarap na maglakad. Kasi nakaharap ka na sa magandang view. Ayan, no? Diba? Ang ganda. Ayan. So magkita-kita tayo sa susunod nating destination. See you! Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Next stop, guys. Nandito tayo sa Bijarim Forest. Ayan. 2 stops na lang tayo. And then, ayan, bumibili na nga pala siya ng tickets. So, wala tayong babayaran na kahit anong entrance fee pag nag-avail tayo ng tour. So, tara, let's. Ang lamig na din dito. Sarap mamasyal kapag kaganito ang klima. It's 3:01, hanggang 3:50 daw tayo dito. Ayan, sabay-sabay na daw tayo. So, ito talagang talaga siya, guided tour talaga siya. At saka, very strict talaga sa time, ha. Yun nga lang, dito nga, hindi nga talaga siya pressure na kailangan
Susunod tayo, sasabihin niya naman na kung gusto niyo humiwalay, pwede naman. Basta pag sinabing 350, nandoon na talaga. Kaya mas relax siya. Ito daw, mga nutmeg trees. Tapos sabi niya, parang pang K-drama daw dito. Diba? Ang problema, hindi nga kami makarelate. Kasi, hindi na nga kami nanonood ng mga K-dramas. Ayan, oo. Ang romantic daw dito. Oo, hanggang Lovers in Paris lang ako. Huminto na ako sa Lovers in Paris. Yung mga next na K-dramas, hindi ko na alam. So, after natin magkandahingal, sa pinuntahan natin kanina. Ngayon daw, ito, sabi ng tour guide natin, very popular daw to sa mga Koreans. Kasi, ang dami daw ditong mga trees. Tapos, naniniwala nga daw sila na marami ditong oxygen. Of course, maraming trees. So, ang advice niya, maglakad lang daw tayo ng dahan-dahan. Tapos, Oo. habang naglalakad tayo, mag-breathing exercise. Oo. Inhale. Exhale. Diba? Ganon. So, ito na yun. Kumbaga, after nung pagod natin doon, ito na yung magre-relax na tayo. And then, ang pinakapuntahan lang natin dito, meron pala ritong love tree, o lovers tree, something like that. Yun yung pupuntahan natin. And aalamin daw natin ba't siya daw siyang tinawag na lover's tree. Payoga na ako, guys. Sa sobrang relax. Ito na, guys, papasok na tayo sa lab 3. And then, iniwan na tayo ng tour guide natin. Balik na lang daw tayo. Diyos ko, sinabi, magano daw kami. Mag-relax daw kami. So, sabay-sabay kami. Ang kasabayan natin, yung mga westerner. So, kami naman nag-inhale, exhale. Pa sinabi ko nga sa inyo, pa-yoga na ako sa pag-relax. Diyos ko, mayat maya, may nakikita kaming signboard na na mag-ingat sa mga ahas at saka sa bees. Diyos ko, nakakaloka, di ba? Paano ka naman makakapag-relax ng gano'n? So, mayat maya, wala kami ibang ginawa kundi tumingin sa mga sanga. Baka Baka may mahulog. Ito na yung lab 3. And then, gamitin na lang daw natin imagination natin kung bakit siya tinawag na lab 3. Alam nyo na siguro. Ito yan, Diba? Parang alam nyo na. Diba? So, ayan yung love 3. Hindi basta-basta nag-akap. Parang nakatalikod to. Ito yung nasa kanan. Parang ito siguro yung babae nakatalikod. Tapos yung nandito sa kaliwa yung lalaki. Alam nyo na. Diba? So, mga bata, huwag mo na kayong manood. Green na green. And now, pupuntahan naman natin yung Millennium Tree. Ayun pala yung tour guide natin. Ayan, ito yung Millennium Tree. Ito na yung tinatawag na Nutmeg Millennium Tree. Ayan. Ganda din. Pinaka-highlight niya nga lang talaga, mag-breathing exercise. Ngayon, pati sa mga dahon, ang tingin ko na snakes. Nakakaloka. Diyos ko. Yung atmosphere niya sana, very peaceful. Ang problema, yung utak ko na yung hindi naging peaceful. Paranoid na ako. Lahat na lang ng lugar, iniisip ko, may nakapulupot na snakes. Diyos ko, tignan nyo naman, If ever, pwede talaga magka-snakes dito. Oh my gosh, kinikilabutan tuloy ako. Tara na nga. So, ayan lang na may highlight nito. Magkita-kita na tayo kaagad sa ating next stop. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my And for our last stop for today, nandito tayo sa... Hamgyok Beach. Yes, so famous daw to kasi ito daw yung kaisa-isang white beach dito sa Jeju. Dahil nga yung Jeju ay volcanic island, kaya
lahat ng mga beaches talagang black sands. Except for sa beach na to. Ito lang talaga yung kaisa-isa na white sand. So tingnan natin kung talagang white na white. Grabe ito Alam nyo ito talagang tourist spot na tourist spot. Kasi ang dami ng restaurants dito, ang daming cafe. Tapos ang dami rin ditong iba't ibang klase ng kombini. Ito rin pala yung GS25. Ang dami rin yan dito. Mas marami pa siya kaysa sa 7-Eleven. Tapos ang dami na rin ditong hotels. So tara na, let's go! Ay, oo nga, Ano tawag dito? Dolhara ba? Sunbathing siya. So nga pala, iba't iba daw talaga yung itsura niya, depende kung saang lugar. Pero ang pinaka-purpose lang talaga niya, lalo na daw sa mga gate siya nilalagay, katulad nito or mga entrance. Kasi kumbaga, siya yung nagtataboy ng parang malas or bad vibes, ganyan. Siya yung nagbibigay ng swerte. Tapos yung doon sa museum, kasi nga, di ba, sabi na lahat nga parang dati gusto nga magkaanak ng lalaki. So, dapat daw, pinapahira nyo Gaganon yung ilong. Oo, Maging lalaki. para maging lalaki daw. So anyways, ayun siya. Tara, punta na tayo sa White Beach. Oo nga. White sands nga siya. And Pino. Artificial beach kaya siya? Tanong nga natin kung artificial beach siya. Oo nga, paano nga rito nagkaroon ng white sands? Ganda. Pero 30 minutes lang daw tayo dito pwede. Ayun ganda Ang lawak niya. Lapit pa tayo dun sa dagat. Tignan natin kung maganda yung tubig. Ito naman, ganda-ganda naman itong restaurant na to. Grabe. Tignan natin. Ayun ganda nitong restaurant na to. Kasi pag din ng namin, tour guide, sumasama talaga siya. Tara, tingnan natin. Ay! Ang lakas ng alon. Pero mukha naman siyang hindi artificial. Kasi ayun, ay! Ay! Ayan, tingnan mo, diba? Yun ang Pino yung buhangin. Ang lakas nga lang talaga ng alon. Ayan, alam niyo naman, maorira tayo, tinanong na natin. Ang bait ng tour guide namin, in all fairness. So, ayun, hindi siya artificial beach. Ito lang talaga yung kaisa-isa na white sand. Tapos tinatanong namin, paano siya naging white? So, ang explanation niya, marami rin daw kasing corals. Tama ba? So, yung pagsabog daw ng bulkan, pati daw yung corals, lumalabas na dun sa may lava. So, yun yung sabi niya. So, doon siya na-form. Ay, grabe, merong lumango. Ay, lumusog na isa. Atapang. Grabe. Ang lakas kasi ng alon Pero to be honest beach vibe siya. Ikot tayo kaunti. Beach vibe talaga siya. Tapos yung harap, super modern. Diba? Ang sarap lang ditong mag-chill. So yung 30 minutes, carry na yun, basta mag-chill na lang. Ito yung mga perfect way to end this day tour. So dito na nagwawakas ang ating Eastern Jeju Island tour. Ito kagad yung tanong, worth it ba na nag-tour tayo? To be honest, yes na yes. My gosh, you know why? Ang lalayo. Meron doon, for example, from one stop to another stop, meron 45 minutes. Merong 30 minutes. Yes. Meron. Ang lalayo niya. Tapos alam nyo, wala kami masyadong nakakasalubong na basis. Talagang ang hirap niya talaga sigurong i-DIY. So, ganun talaga siya. So, super worth it siya. At saka, sa lahat siguro na naging, although konti lang naman yung mga tour natin, di ba? Isa na to sa pinakasulit. Tapos yung selection kasi, ang ganda. Yung for example, culture, tradition, tapos dinala tayo sa magandang nature, tapos dinala ulit tayo sa nakaka-relax na lugar, for example, yung forest, tapos etong beach. So alam niyo, yung variety iba-iba. Tapos yun nga, meron kasi mga tour na chinarot-charot tayo, tapos magkakalapit lang. Ito talaga, ang lalayo talaga, mafe-feel mo talaga na, worth it. May mga times nga na nakakatulog pa kami. So, ganun talaga siya. So, super worth it siya. So, just in case, ito yung price niya sa Klook. Ayan, yung na kay Enzo. And then, ito naman yung price niya sa
KK Day. Kayo na bahala kung saan kayo magbubu. So ano ba yung naging pinaka-highlight? Ako, ewan ko, ito yata yung pinaka medyo nahirapan akong mamili. Kasi nga ano siya, iba-iba talaga. So ako talaga, yung doon sa may, kung meron lang special mention talaga, yung mga ladies, ano talaga, divers. Kasi, sabi ni Enzo, naawa daw ba ako? Kasi 'di ba sa atin, yung mga divers, yung yung alam niyo yung hinuhulugan ng barya, 'di ba? Ganun yung sa atin, yung mga matatanda sinulugan ng barya. Ito totoo ha. Hindi ako naawa. Kasi parang naging trabaho siya. So, more than sa awa, ang na-feel ko, parang nahiya ako, parang ang kapal na mukha nating mga kabataan na tumamad-tamad sa trabaho. Ito mga to, nagtatrabaho pa rin sila. And then, ang naisip ko kung gaano sila ka-strong. Sino makakagawa nun? Ako nga, hindi ako marunong lumangoy. At saka di ba yung mga lady divers kanina, sinabi ng tour guide natin, pinakabata doon 62, tapos ang pinakamatanda naman 78 kanina ha. Oo. Imagine niyo yun, ganun silang katatanda. And then, nagagawa nila Oo, yun. tapos endurance sila sa lamig at saka sa paghinga sa ilalim ng tubig, grabe, nakakamangha. Yun. And then, plus factor pa na ang ganda talaga nung view. 'Di ba? Sabi nga Neso, magbilang daw ako ng magbilang. Sabi ko kasi, ang hirap na magbilang. Baka kasi lahat ng angulo, magbilang tayo, magsawa naman kayo. Ang ganda talaga nung paligid niya. And then, plus factor na din yung mga traditional houses, yun doon sa village. Kasi hindi pa ako nakakita doon Ngayon lang talaga. So, ang ganda niya sa paningin, ang ganda sa picture, ang ganda sa videos. Tapos ayun nga, eto rin yung tour na parang tutok na tutok kaming makinig. Oo. Tsaka kasi di ba ma-amaze ka tayo sa pakikinig. Alam nyo ba guys, dati pala, doon sa traditional houses, sumusukat sa yaman pa ng mga tao doon kung ilang baboy yung inaalagaan nila. The more na marami kang baboy na inaalagaan, ibig sabihin, ikaw yung mayaman. Yes. Kung meron nga lang talagang disadvantage, yun nga lang talaga. Kasi yung oras talaga, for example, 30 minutes, ganun. Pero wala Wala rin talagang choice. Wala talaga dito na DIY. Unless, aarkila ka siguro ng sarili mong rent a car. sasakyan. Oo. So, ayan. So, sana po na-enjoy nyo rin siya. To be honest, namangha din kami sa kanya. Yung Jeju, laid back siya, pero meron siyang something na special. And then, syempre, kapag napuntahan na natin lahat ng gusto namin puntahan at naramdaman na namin lahat ng vibe, doon na namin isa-isahin kung ano yung strength at kung ano yung nakita namin sa kanya na unique. Ayan, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Jeju Travel Vlogs. Bye everyone! Mwah.